Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise God. At tayo po mga minamahal ay muli sama-sama manalangin sa ating napakabait na Diyos. Hallelujah. Dakil at mapagpalang Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ama naming banal, aming pinakamamahal na Panginoong Yesus. Patuloy po, Ama, ang aming pasasalamat, ang aming pagpupuri. Tinataas ka namin, niluluwalhati ka namin. At kami po'y sama-samang humihingi ng kapatawaran anuman ang nasumpungan mo sa amin na hindi mo kinalugdan. At sa pangunang panalangin pa rin ang aming minamahal at iginagalang na mga magulang sa iyo. Ama, langisan at pagpalain mo po ang aming pag-aaral ng iyong banal na salita. Sumaamin ka, kumilos ka sa aming kalagitnaan at wasakin mo po ang lahat ng gawa ng kaaway. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus, sa aming sinasaway lahat ng hadlang gawa ng kaaway. Cast out in Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Glory to God. Lahat po magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Lahat po'y pumalakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon. At tayo po ay magpapatuloy, mga minamahal, sa ating ginagawang pagpupuri at pagsamba sa ating napakabait na Diyos. Nais ko po munang ipaabot ang pinakamataas po na pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Pagluluwalhati sa ating dakilang Diyos. At ako rin po yung nagpapaabot ng paggalang, pagrespeto, at pag-alaala sa mga ginintuang mga turo at aral ng ating minamahal, kinagalang na Evangelista Wildy Estrada Almeida, ating pong dearly beloved Assistant Pastor Lina Kumon Almeida, and his beloved children, sa buong pamilya po ng ating minamahal na mga magulang sa ating mahal na Panginoon, at sa lahat po ng ating mga kababayan, sa lahat po ng ating mga kapatiran na patuloy pong sumusubaybay dito po sa buong bansang UAE, at sa lahat po ng naaabot ng programa ng ating pinakamamahal na Panginoon, pagpalain po kayo ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. At sa lahat po ng ating mga kapatiran dito po sa Dakudang Dubai, dito sa venue, magandang araw ng linggo muli sa atin, mga minamahal, na tayo po ay nakita-kita muli. Hindi po lahat, mga minamahal, ay nakaka-attend ng 3 times a week. Amen. Ang iba sa atin ay Sunday Christian, sapagkat yun lamang po talaga ang pagkakataon na ibinibigay sa kanila o meron sila. At lahat po tayo mapalad at pinagpala sapagkat tayo po ay nakakapagpatuloy na maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Saan man tayo makarating, saan man tayo naroon, magpatuloy tayo sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Amen? Hindi po magtatagal, maghihiwa-hiwalay po tayo. Amen? Ang importante, sa langit, doon tayo magkita-kita. Amen? Noon, mga kapatid, ay ipinapahiwatig sa amin ng ating minamahal na mga magulang sa mahal na Panginoon. Pag kami po ay merong mga meeting na isinasagawa, pinapaabot nila, mga minamahal, para kami ay ihanda na darating ang araw, mga anak, na tayo ay magkakahiwa-hiwalay. At lumipas po ang mga taon, mga kapatid, at dumating ang kanilang ipinapangaral at sinasabi, nagkaroon ng katuparan na sila po ay umalis na at umuwi na po sa tunay na lugar. Naganap, mga minamahal, ang sinasabi nila na darating ang araw na tayo magkakahiwa-hiwalay. Mga kapatid, magaganap po yan. Darating ang araw, magkakahiwa-hiwalay po tayo. Pero hindi po ako mauna sa langit. Ang ibig ko sabihin, mga minamahal, dito lang sa lupa, darating ang tayo, magkakahiwa-hiwalay po tayo. Mga kapatid, sa Bible, sinasabi na lalaganap ang katampalasanan sa mundo, ang iba'y manlalamig sa kanilang pananampalataya, kaya sila'y mahihiwalay. So malalayo sila. Kaya magkahiwa-hiwalay ang Kristiyano. Kaya habang hindi pa dumarating, tayo ay patuloy na pinaghahanda ng ating mahal na Panginoon. Tayo ay patuloy na binubuklod, pinapatatag, pinapatibay ng ating mahal na Diyos sa pamagitan ng kanyang banal na salita. Inihahanda tayo, mga minamahal,
Sa tuwi-tuwi na, palagi tayong tinuturuan ng salita ng Diyos upang tayo maging handa sa darating na araw. Amen? Upang wag nating bitawan ang paglilingkod, ang pananampalataya natin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Palakpakan po natin ang ating mabait na Diyos. Mga kapatid, sa buhay po natin ng mga Kristiyano, minsan, may mga Kristiyanong nadarapa, nanghihina. Minsan, nagkakamali tayo. O sabihin natin, nagkakasala tayo. Wala naman po talagang matuwid sa atin. Sa langit lamang po ang sakdal. Amen? Kaya pag tayo po ay nagkakamali o sabihin natin nagkakasala tayo, nagiging katuwiran natin. Kasi tao lamang. Amen? Pag ikaw ay nasasaktan, ikaw ay nabibigo, sinasabi mo sa sarili mo, kasi tao lamang. Pag tayo nang hihina, nasasabi natin yon. Pag tayo nagkakamali, nagiging katuwiran ng iba pag nakakakita sila, tao lang eh. May kanya-kanyang kahinaan. Amen? Yun po yung ating katuwiran. Sabi nga ng Bible, mga kapatid, gaya ng nasusulat, walang matuwid. Wala kahit isa. Ang lahat ay nagkasala. Walang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Yan ay nasusulat. Pero mga kapatid, huwag po nating gagawing katuwiran ito. Amen? Huwag nating gagawing katuwiran para ang kasalanan ay magpatuloy o para tayo ay makapagpatuloy sa kamalian. Huwag nating gagawing katuwiran. Tao lang. May kahinaan. Sabi ng Biblia, lahat nagkasala, walang matuwid, wala kahit isa. Walang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Pero wag po nating gagawing dahilan para tayo ay magpatuloy sa kamalian. Amen? Palakpakan po muna natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Mga kapatid, tayo po bang mga Kristiyano, bawal po ba tayong magalit? Bawal po ba tayong magalit? Hindi naman, no? Hindi naman siguro. Pag siguro, walang katiyakan. Pag daw, walang katiyakan. Kaya ang tanong, tayo bang mga Kristiyano ay bawal magalit? Pwede? Pwede daw. Normal. Huwag lang daw patagalin. Tagal na nga eh. Ilang araw na nga ang lumipas. Ilang araw na ang lumipas, galit pa rin. Sagutin nga po natin sa pamamagitan ng Biblia. Efeso 4:26. The epistle of Paul to the Ephesians chapter 4 verse 26. Be ye angry and sin not. Let not the sun go down upon your wrath. Efeso Kapitulo 4, versikulo 26. Kayo mga galit at huwag kayong mga kasala. Huwag lumubog ang araw sa inyong galit. Amen. Palakpakan po muna natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. O ngayon, may dahilan na yung iba. Amen? Pwede palang magalit. Dahil ang sabi ng banal na kasulatan, kayo'y mga galit at huwag kayong magkasala. Huwag lumubog ang araw sa inyong galit. So, pwede palang magalit. Amen? Pero mga kapatid, ang sabi ng Bible, basta huwag kang magkasala. Amen? Pwede tayong magalit, pero huwag lulubugan ng araw ang ating galit. Amen? Ikaw nga, ilang araw na eh. Ay, taon pa. Taon na yung galit. Sa Biblia, mga kapatid, isa kang kriminal. Masakit pakinggan. Kapag ang galit ay nakatanim, yan ay katulad ng pagpatay.
Katulad ng isang kriminal, ang ating pagkakasala, kapag ang galit po natin ay nakatanim na. Kailangan pakawalan natin yan. Amen? Sabi ng ating nabasa, tayo ay magalit, subalit huwag tayong magkasala. Ang ating mahal na Panginoon, nagalit siya. Naalala natin mga kapatid, nung ang bahay ng Diyos o ang chapel ay ginawa nilang palengke. Nagalit ang ating mahal na Panginoon. Basahin po natin mga kapatid, John chapter 2 verse 14 hanggang 16. Praise the Lord, the Gospel according to St. John, chapter 2, verses 14 to 16. And found in the temple those that sold oxen and sheep and doves, and the changers of money sitting. And when he had made a scourge of small cords, he drove them all of the temple, and the sheep and the oxen, and poured out of changers money, and overthrew the tables, and said unto them that sold doves, Take these things hence, make not my Father's house a house of merchandise. Amen. Aklat po ng Juan Kabanatang 2, talatay 14 hanggang 16. At nasupungan niya sa templo yaong nangagbibili ng mga baka at mga tupa at mga kalapati at ang mga mamimili ng salapi na nangakaupo. At ginawa niyang isang panghampas ang mga lubid. Itinaboy niyang lahat sa templo ang mga tupa at gayon din ang mga baka at ibinubo niya ang salapi ng mga mamamalit at ginulo ang kanilang mga dulang. 16. At sa nangagbibili ng mga kalapati ay sinabi niya, alisin ninyo rito ang mga bagay na ito. Huwag ninyong gawin ang bahay ng aking ama na bahay kalakal. Amen. Amen. Lahat magsabi ng praise the Lord. No, ginawa ng ating mahal na Panginoon yung tali ng mga hayop na ibinebenta doon sa chapel na ginawa nilang kamali, ginawang palengke, ang templo o ang bahay-sambahan. Kaya nagalit ang ating mahal na Panginoon. Yung mga tali, ginawa niyang parang panghampas. Itinaboy yung mga hayop. Mga kapatid, itinaob niya nga yung mga lamesang patungan ng kanilang mga ibinebenta. Pinagsabihan niya yung mga taong naroon na huwag nilang gawing kamalig o bahay pamilihan ang templo ng Diyos. So nagalit ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Pero malinaw po sa Biblia, mga kapatid, ang sabi ng 1 Peter 2:22, kung di ako nagkakamali, siya'y hindi nagkasala. Ang ating mahal na Panginoon, hindi nasumpungan na may daya sa kanyang bibig. Ibig sabihin sa kanyang pananalita, hindi nagkasala ang ating mahal na Panginoon. Bagamat nagalit ang ating mahal na Panginoon nung panahong yon, pero hindi siya kinasumpungan ng pagkakasala. So ganun tayong mga Kristiyano, mga kapatid, dumarating man po sa buhay natin na tayo po'y naiinis, dumarating sa buhay natin na tayo'y napuprovok, tayo'y nagagalit, mga minamahal, ang iwasan po natin ay ang magkasala. Amen? Namamalo ang mahal na Panginoon. Amen? Parurusahan tayo ng ating mahal na Panginoon kapag tayo po ay nagagalit at tayo'y nagkakasala. Pero kung tayo magalit at hindi nagkasala, hindi magalit sa atin ng Panginoon, ang ating dakilang Diyos. Kaya iwasan po natin ang magkasala sa kabila na tayo ay nagagalit. Bakit sinabi ng Biblia? Kasi nga, ang tao kapag galit, kaya nga, yung nakaraan, sabi ko sa inyo mga kapatid, huwag kang magdidesisyon nang ikaw ay galit. Huwag ka rin magdidesisyon nang ikaw ay sobrang saya. Dahil maaring magkamali. Dahil sa iyong galit, pabugso-bugsong galit, pati desisyon pabugso-bugso, hindi na napag-iisipan. Magkakamali tayo, magkakasala tayo. Pag ikaw naman sobrang tuwa, huwag ka rin magdidesisyon. Dapat kalmante ka lang. Amen?
Amen? Palakpakan po natin ang ating mabait na Diyos. Baka sa sobrang katuwaan mo, yung natatago mong 2,000 dirhams, ay bigla mong maiabot kay Brother Charles. Brother Rolly, sa'yo na to. Tuwan-tuwa ako. Kasi pag nag-mix kayo ni Brother Lito, ang sounds, ang sarap pakinggan, ang sarap magpuri sa mahal na Panginoon. Kaya yung aking 2,000 dirhams, paghatian nyo na. Pag uwi, naku, may babayaran nga pala ako. O, sablay na, ano po? Pero mga kapatid, kung ibibigay mo, gagawin mong 3,000 dirhams, mas lalong maganda. Amen? Kasi may extra ka pa naman. Kayang-kaya pa. Amen? Lalo kang pagpapalain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Pero yan po ay warning, mga kapatid, na kapag sobrang tuwa o sobrang galit, huwag magdidesisyon. Amen? Kung tayo po merong pag-uusapan, dapat kalmante lang tayo para hindi tayo mauwi sa pagkakasala, sa kasalanan. Palakpakan natin ang ating mabait na Diyos. Kaya nga mga kapatid, huwag lubugan ng araw ang galit. Amen? Kaya yung mga lumilipas na po ang araw na kayo po ay andyan pa rin yung inyong inis, andyan pa rin yung iyong galit, alisin mo na yan. I-release mo yan. Iwaksin natin yan, mga minamahal. Hindi yan nakalulugod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Lalo na po kapag itinatanim na po natin sa puso natin ang galit, yan ay kasalanang mortal sa harapan ng ating dakilang Diyos. Baka yan ay maging dakilan o talagang dakilan yan para hindi ka marapture, para hindi tayo magmana ng langit. Alisin natin sa puso natin. Normal na magalit, alisin natin yan sa puso natin ang tayo'y magkasala. Dahil kapag nilulubugan ng araw, sinisikatan, nilulubugan ng araw ang galit sa puso natin, kasalanan na po yan. Yan ang iwasan po natin. Amen? Yan po ay magpapahamak sa atin. Dahil baka kung ano po yung lumabas sa ating bibig. Amen? Sabi ng Biblia, hahatulan tayo ng Diyos. Mga kapatid, ating basahin ng Efeso 4:29. Ephesians chapter 4 verse 29. The Epistle of Paul to the Ephesians, chapter 4, verse 29. Let no corrupt communication proceed out of your mouth, but that which is good to the use of edifying, that it may minister grace unto the hearers. Efesio Kapitulo 4, versikulo 29. Anumang salitang mahalay ay huwag lumabas sa iyong bibig, kundi ang mabuting ikatitibay ayon sa pangangailangan, upang makinabang ng biyaya ang mga nagsisipakinig. Amen. Amen. Lahat magsabi ng praise the Lord. Mga kapatid, pakinggan po nating mainam, namnamin po natin ang salita ng mahal na Panginoon dahil ang mahal na Panginoon po ngayon ay nagtutuwid. Tinutuwid tayo ng ating mahal na Panginoon. Sinisiyasat ng salita ng Diyos ang ating puso, ang ating kaisipan, mga minamahal. Anumang salitang mahalay ay huwag lumabas sa inyong bibig, sa ating lahat. Tayong mga mananampalataya, tayong mga Kristiyano. Sabi ng banal na kasulatan, huwag lumabas sa ating bibig ang mga salitang mahahalay. Huwag magkasala. Huwag lumabas sa bibig natin, mga minamahal, ang mga salitang makasasakit, makapagpapabagsak, makapagdudulot ng matinding pagdaramdam. Amen? Yan ang sabi ng banal na kasulatan. Kundi ang mabuting ikatitibay ayon sa pangangailangan. Ikatitibay ayon sa pangangailangan. Nung araw, mga kapatid, na nakaluhod,
Nakaluhod kayong dalawa. Magka-holding hands kayo. At sumasagot kayo ng, I do. Amen? Kayo'y magsasama sa hirap at ginhawa. Amen? I do. Hindi pa nga tapos ang sinasabi ng nagkakasal, I do ka na ng I do. Gustong gusto mo na. Mahal na mahal mo kasi. Pero nung tumagal na, I don't know na. Mga kapatid, sabi ng Biblia, maging ilaw tayo. Maging pagpapala tayo. Ang sabi ng ating nabasa, mabuting ikatitibay ayon sa pangangailangan upang makinabang ng biyaya ang mga nagsisipakinig. Ang nakakakita sa atin at ang nakakarinig sa atin, magkaroon sila ng biyaya. Biyaya ang makikita nila, pagpapala, ikatitibay, ikalalakas. Kaya nga sabi ng Biblia, maging ilaw tayo ng mundong ito. Kanino tayo magiging ilaw? Sa sanlibutan. Paano sa kasambahay? Paano sa asawa? Paano sa kapatid sa mahal na Panginoon? Sa sanlibutan lang ba? Sa mismong asawa mo. Yung mga dalaga, exempted. Sa asawa mo, maging pagpapala ka. Maging biyaya ka. Ikalalakas ka. Ikatitibay ka ng mga kapatid mo. Ng mga kapatid natin sa mahal na Panginoon. Ng mga mahal natin sa buhay. Maging ikatitibay tayo nila. Ikalalakas tayo. Katulad ng ating minamahal na mga magulang sa mahal na Panginoon. Noong mga panahon na dumadaan sila sa matinding paglilinis, pagsubok at pagpapatatag ng Diyos sa kanilang pananampalataya, hindi mo makikita sa kanila. Hindi nila ipinapakita na sila'y hirap na hirap, pagod na pagod. Ang makikita natin sa kanila ay kalakasan. Ang maririnig natin sa kanila ay mga salita ng buhay, salita ng Diyos, makapagpapalakas. Kaya nga marami ang mga mananampalataya. Pag lumapit sa ating minamahal na mga magulang sa mahal na Panginoon, uuwi sila. Dala-dala ang pag-asa. Dala-dala ang kalakasan. Kaya kami na mga manggagawa na assign pag kami umuwi sa pastoral house, mag-report kami sa ating minamahal na mga magulang sa mahal na Panginoon. Pastor, trials po yung lugar, wala kaming pambayad sa kuryente. Pastor, ang laki ng aming problema, tulungan nyo kami. Sabi ng Pastor, totoo ang Diyos. Opo, Pastor. Buhay ang Diyos. Opo, Pastor. May problema pa? Wala na po, Pastor. May problema pa? Wala na po, Pastor. Oh, di ba? Ang maririnig natin sa kanila, ikalalakas, ikatatatag, ikatitibay ng ating pananampalataya. Yan ang maririnig natin sa mga beloved Almeda family, beloved children. Amen? Pag tayo lumapit sa kanila, dumaing tayo, yun ang maririnig natin sa kanila. Ikalalakas. So yun yung nais ng ating mahal na Panginoon. Maging liwanag tayo sa isa't isa, maging ilaw tayo sa isa't isa, maging ikalalakas tayo sa isa't isa. Hindi lamang sa sanlibutan. Amen? Pati sa kapitbahay. Maging ilaw tayo, maging pagpapala tayo. Amen? Sabi ng ating nabasa, anumang salitang mahalay, huwag lumabas sa ating bibig, kundi yung ikatatatag at ikatitibay. Hindi po mga kapatid yung pag narinig ng kapitbahay, ay, si so and so, si kapitbahay, si born again. Ha?
ay si Hallelujah. Although mali yun, pero hindi natin masisi dahil hindi nila naunawaan. Ano nang nangyari? Nagrambula na. Oh, di ba? Maririnig sa isang sinasabing Kristiyano, maririnig sa bibig natin ang mga salitang makahalay, salitang masasakit. Di ba? Kaya pag ikay nagtuwid ng iyong anak, ay huwag magkasala. Pag nagtuwid tayo ng ating pamilya, asawa, anak, kapatid, o kaibigan, huwag tayong magkasala. Hindi yung dapa na nga, tatapakan mo pa. Amen. Hindi, pag dapa na, ibangon natin, alalayan natin. Nang hihina na nga, tulungan natin, palakasin natin. Nagkamali na nga, huwag na nating sulsulan at idikdik pa. Amen? Unawain natin. Magpalakasan tayo, mga kapatid. Ha? Kaya pag ako sinesermonan ng asawa ko, hindi pwede yun. Hindi pwedeng sumagot. Kailangan tahimik lang. Amen? Di po, sa totoo lang. Sa totoo lang po. Ako'y nase-sermonan ng asawa ko. Eh, bakit hindi? Anong masama dun? Lalo na kung tayo'y mali. Amen? Minsan nga, tama na tayo pa rin ang mali. Ha? Wala kang magawa, asawa mo eh. Tahimik lang. Amen? Dahil kapag sinalubong mo ng galit, rumble yan. Sa hindi Kristiyano. Pero sa atin ng mga Kristiyano, hindi rambulan, hindi salubungan ng galit. Amen? Kaya nga malinaw na sinabi, mabuting ikatitibay. Kaya pag galit ang misis mo, tahimik ka lang, mister. Yakapin mo na, sabi ni ate. Ha? Yakapin mo na at nantamaan ka ng siko. Hindi naman. Pag nagagalit na po yung mister, tahimik lalo yung asawang sister. Amen? Amen? May natutunan po tayo. May baon-baon na po tayo. Amen? Kaya mahalagang nakikinig ng salita ng Diyos. Mahalagang tinatanggap ang ating napapakinggan at ating ipinamumuhay. Amen? Hindi yung gagastos ka, 100,000. Ha? Quote mo lang, magkano na sapatos mong kumikintab, pagkamahal-mahal. Ang laki-laki ng cake. Haharap kayo sa altar, grabing tamis ng inyong sumpaan. Ha? Pero bukas makalawa, ayun na. Away na. Nasabi na eh. Ay doon ang aydo eh. Ay dulot tuloy, ayan. Ha? Kaya, daanin sa panalangin. Amen? Huwag sagot ng sagot agad. Daanin sa panalangin. Hayaan natin ang kapangyarihan ng Diyos ang kumilos. Amen? Paubayan natin sa ating mahal na Panginoon. Ay kung talagang nature na, ano magagawa natin? Ugali niya na yan. Yan ka na. Ugali mo na yan. Ang Diyos ang magbabago niyan. Amen? Parang pananampalataya, hindi mo pwedeng itakwil. Amen? Ang kapatid mo sa mahal na Panginoon ay kapatid mo sa mahal na Panginoon. Ang mahal mo sa buhay, mahal mo sa buhay. Ang anak mo'y anak mo, ang asawa mo'y asawa mo. Amen? Hindi pwedeng itakwil. Pwedeng mahalin. Pwedeng unawain. Pwedeng ipaglaban. Amen? Pero huwag itatwa, huwag itakwil, huwag papanghinain. Bagkus sila'y tulungan, alalayan. Mahalin! Mahalin! Amen? Lahat na nagmamahal, magsabi, praise the Lord! Basta tama yung pagmamahal. Ha? Kasi minsan pag sobra na yung pagmamahal, ano na nangyayari?
poison pag hindi tama ang paraan. Amen? Mahalin, igalang, respeto. Magmahalan po tayo. Magrespetuhan po tayo. Magpalakasan po tayo. Dahil tayo ay magkakapatid sa ating mahal na Panginoon. Hindi naman po ako nag-a-advance na ako'y nagpapaalam na. Pero yung po ang magaganap at yung po ang katotohanan, hindi magtatagal, iiwan na po namin kayo sa Dubai, extended. Wala naman pong problema, palipasin lang po natin ng 10 years. Pwede na kami mag-extend basta after 10 years. Amen? Mga kapatid, ang mahalaga, kapit-bisig, ang mga Kristiyano, sa pananampalataya ay nagkakaisa. Nandun ang pag-uunawaan natin. Unawain. Unawain, Brother Kevin. Unawain talaga. Unawain ang bawat isa. Amen? Lahat ng umuunawa, palakpakan natin ang ating mabait na Diyos. Kayo ang ilaw. Kayo, sabi ng Biblia. Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang sabi mga kapatid, ang isang bayan na natatayo sa ibabaw ng isang bundok ay hindi maitatago. Hindi rin nga pinaniningasan ng isang ilawan at inilalagay sa ilalim ng isang takalan. Huwag mong itatago yung ilaw sa ilalim ng mesa, sa ilalim ng takalan, mga kapatid, sa ilalim ng batya o timba. Walang maliliwanagan yan. Kundi inilalagay ang isang ilawan sa tamang lagayan para maliwanagan niya ang buong sambahan o yung tahanan. Kundi sa talagang lagayan ng ilaw at lumiliwanag sa lahat ng nasa bahay. So hindi lang sa sanlibutan tayo magiging ilaw. Sa nasa bahay, sa mahal natin sa buhay, ilaw tayo, pati sa kapitbahay, sa kaibigan, sa kakilala, sa lahat, maging pagpapala tayo, lumiwanag na gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila. Sanlibutan ang tinutukoy kasama po dito, mga tao, upang makita nila, makita sa atin, mga kapatid, ang mabubuting gawa, yung ikalalakas, yung ikatutuwa nila. Amen? Hindi po ikatitisod ng nakakakita sa atin at nakakarinig sa atin. Hindi ikatitisod, kundi ikatutuwa at ikalalakas nila. Amen? At kanilang luluwalhatiin ang Diyos sa langit. Hindi nila pupulaan ng charts. Hindi nila pupulaan ang pagiging Kristiyano natin, kundi luluwalhatiin nila ang Diyos. Sasabihin nila, talagang binago nga si sister, talagang binago nga si brother, talagang born again nga sila. Amen? Big sabihin, naluluwalhati ang Diyos sa nakikita sa atin. Tayo na mga mananampalataya. Kaya nga, hindi lang sa mundo o sa sanlibutan, makikita ang liwanag ng bawat isa. Amen? Kundi sa kasambahay, sa pamilya, sa kaibigan, sa kapatid, sa pananampalataya. Bakit? Dahil kung tayo ay nandun sa kasalanan, dulot natin ay panghihina, dulot natin kasalanan. Sabi ng Biblia, ipagsusulit natin yan. Amen? Mateo 12, 36 at 37. The Gospel according to St. Matthew, chapter 12, verse 36 and 37. But I say unto you, that every idle word that men shall speak, they shall give account thereof in the day of judgment. For thy words thou shalt be justified, and by thy words thou shalt be condemned. Sa aklat mo ng Matthew, ang talatay, ang kabanatay 12, ang talatay 36 hanggang 37. At sinasabi ko sa inyo, na ang bawat salitang walang kabuluhang sasabihin ng mga tao ay ipagsusulit nila sa araw ng paghuhukom. Sapagkat sa iyong mga salita, ikaw ay magiging banal, at sa iyong mga salita, ikaw ay hatulan ka. Amen. Ang linaw mga minamahal, sapagkat sa iyong mga salita,
ikaw ay magiging banal. At sa iyong mga salita ay hahatulan ka. Mga kapatid, hahatulan tayo, darating ang araw, hahatulan tayo kung magpapatuloy ang tao sa kasalanan. Amen? Kaya ang nais ng ating mahalapang tayong mga mananampalataya ay maging pagpapala sa isa't isa. Amen? Upang tayo mga minamahal ay makapag-ingat, tayo'y tinuturuan ng Biblia. Amen? Ano ang turo ng Biblia, mga minamahal? 1 Thessalonians chapter 5, verse 18. Isa po ito sa paborito nating verse, mga kapatid. The first epistle of Paul to the Thessalonians chapter 5 verse 18. In everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Praise the Lord. Unang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Thessalonica, Kabanatang 5, talatang 18. Sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo tungkol sa inyo. Amen. Amen. Para hindi magkasala sa lahat ng mga bagay, matuto tayong magpasalamat. Amen? Hindi po, mga kapatid, iniaaral na lahat na lang ng pagsubok, lahat na lang ng kamalian ay pasalamatan. Hindi po. Kundi ang itinuturo sa lahat ng mga bagay ay matuto tayong magpasalamat. Amen? So doon sa mga pagsubok na dumarating sa buhay natin, huwag tayong magreklamo. Kung hindi man natin sabihin, mahal na Panginoon, salamat sa pagsubok, huwag tayong magreklamo. Amen? Pero pasalamatan po natin ang lahat ng bagay. So hindi ka magkakasala. Amen? Kasi pinapasalamatan mo eh. Amen? Kung ipinahintulot ng ating mahal na Panginoon, tanggapin mo. Tanggapin natin. Wala naman talaga tayong magagawa eh. Kundi tanggapin natin. Pag hindi mo tinanggap, bibigat ng bibigat. Mga kapatid, bibigat ng bibigat. Araw-araw pinapasan mo, araw-araw dinadala mo, araw-araw bumibigat. Pero pag tinanggap, mababawasan ng bigat. Kasi, tinanggap mo na eh. Parang yung nagpapakounsel sa akin na nasa Pinas. Message siya ng message. Napapagod na ako kababasa sa message niya. Hindi ko na alam kung anong isasagot ko, anong ipapaliwanag ko. Ang dami niyang sinasabi. Ayun. Huwag nang patulan. Sabi ko, kapatid, ipag-ayuno mo. Ipag-ayuno mo. Hayaan mong ang Diyos ang kumilos. Amen? Sa lahat ng mga bagay, magpasalamat tayo. Tanggapin natin, yun po yun eh. Kasi, paano mo pasasalamatan? Di mo nga tinatanggap eh. Tinanggap mo, pasalamatan mo. Amen? Tinanggap mo na eh. So kung mabigat, i-release mo na. Mahirapan ka. Amen? Para hindi tayo mabigatan, hindi tayo mahirapan, hindi tayo magkasala, tanggapin natin. Amen? Pasalamatan natin sa ating mahal na Panginoon. Huwag tayong magreklamo. Kaya nga sabi ng Biblia, maglingkod tayo sa Diyos na huwag mareklamo. Amen. Basahin po natin. Philippians chapter 2 verse 14. Amen. The Epistle of Paul to the Philippians, chapter 2, verse 14. Do all things without murmurings and disputings. Amen. Pilipos, Kapitulo 2, versikulo 14. Gawin ninyo ang lahat ng mga bagay na walang mga bulong-bulong at pagtatalo. Amen. Amen. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Parang napahina yung basa ni Brother Dong eh. Bulong-bulong. Parang bumulong lang eh. Tinatamaan ka ba? Gawin ninyo ang lahat ng mga bagay na walang bulong-bulong.
Do all things without murmurings. Amen? Gawin natin ang lahat ng walang pagrireklamo. Amen? Andun yung pasasalamat natin. Kung hindi man tayo magpasalamat doon sa nangyari, sa naramdaman, sa naranasan, sa naging kaganapan, huwag na tayong magreklamo. Amen? Pasalamatan na lamang natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Tanggapin na lamang po natin. Amen? At manalangin tayo sa ating dakilang Diyos. Gawin at sundin ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Bakit? Dahil sabi ng Biblia, kung tayo po ay magiging masunurin, take note mga kapatid, kung tayo po ay magiging masunurin, ano ang sabi ng Bible? Last verse, Exodus chapter 19, verse 5. The second book of Moses called Exodus, chapter 18, 19, 19, verse 5. Now therefore, if ye will obey my voice indeed, and keep my covenant, then ye shall be peculiar treasure unto me above all people, for all the earth is mine. Hallelujah. Praise the Lord. Sa aklat po ng Exodus, ang kabanata 19, ang talatay 5. Kaya't ngayon, kung tunay na inyong susundin ang aking tinig at ingatan ng aking tipan, ay magiging tanging kayamanan kayo sa akin, na higit sa lahat ng bayan, sapagkat ang buong lupa ay akin. Amen. Amen. Lahat magsabi ng praise the Lord. Kaya't ngayon kung tunay na inyong susundin, ibig sabihin kung tayo po ay magiging masunurin sa ating mahal na Panginoon. Magiging masunurin tayo sa salita ng Diyos na ating napapakinggan. Ibig sabihin kung itinutuwid po tayo ng salita ng mahal na Panginoon, tanggapin po natin. Kung ipinakikilala ng salita ng Diyos na mali tayo, tanggapin natin. Kung ipinakikilala ng salita ng Diyos na nagkamali tayo, tanggapin po natin. Amen? Sumunod tayo, sabi ng banal na kasulatan, kung tayo'y magiging masunurin. Ang sabi, at iingatan ang aking tipan, ang utos ng mahal na Panginoon, ay magiging isang tanging kayamanan nga kayo sa akin, na higit sa lahat ng bayan sapagkat ang buong lupa ay akin. Kapag tayong mga Kristiyano ay naging masunurin sa ating pinakamamahal na Panginoon, tayo po mga kapatid ay magiging kayamanan ng ating dakilang Diyos. Amen? Kaya sa isang masunuring Kristiyano mga kapatid, napaka-pinagpalakang tunay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil ang sabi ng banal na kasulatan, doon po sa mga masunuring Kristiyano, sila ay magiging tulad ng isang kayamanan. Amen? Kapag kayamanan ito'y pinapahalagan dahil kayamanan, mahalaga sa iyo sapagkat yan ay kayamanan. So tayo'y kayamanan, tayo'y mahalaga sa paningin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo po na mga tumatalima, walang reklamo, tayo'y masunurin, tayo'y ilaw na sinasabi ng Biblia, liwanag tayo sa ating mga mahal sa buhay, liwanag tayo sa ating mga kamag-anak, kaibigan, liwanag tayo sa kapatid natin sa mahal na Panginoon. Itinutuwid tayo ng salita ng Diyos. Tinatanggap natin ang salita ng mahal na Panginoon. Inaccept natin ang pagtutuwid ng mahal na Panginoon. Sabi ng banal na kasulatan, tayo naman ay magiging tanging kayamanan ng ating mahal na Diyos. Kaya sa lahat ng mga sumusunod, tumatalima sa utos ng ating mahal na Panginoon, hindi ka pababayaan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ano man ang magyari, ano man ang maganap, hindi tayo iiwan, hindi tayo pababayaan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil tayo ay naging masunurin, tayo naman mga minamalay magiging napakahalaga. Napakahalaga natin sa mahal na Panginoon. Tayo ay tanging kayamanan ng ating dakilang Diyos. Kung tayo'y kayamanan ng mahal na Panginoon, tayo'y napakahalaga sa paningin ng mahal na Diyos. Kaya nga tayo'y iingatan, tayo'y gagabayan,
tayo'y poproteksyonan. Tayo'y pangahawakan ng ating mahal na Panginoon. Sapagkat tayo'y napakahalaga sa Kanya. Hindi man tayo karapat-dapat, mga kapatid. Pinahalagahan tayo ng ating dakilang Diyos. Minahal tayo ng ating mahal na Panginoon. Kaya nga nandyan ang salita ng Diyos, ang pagtutuwid, ang paalala ng ating mahal na Panginoon. Ganun tayo kahalaga. Tayo na minsay nadarapa. Tayo na minsay nagkakasala. Tayo'y bumabangon sa pananampalataya. Napakahalaga natin sa mahal na Panginoon. Kaya habang naghahanda ang ating mga baguhan sa isang panalangin, awitan natin ang mahal na Panginoon. Bulay-bulayin mo sa iyong puso, sa iyong isipan. Napakahalaga mo sa mahal na Panginoon. Tayo ay tanging kayamanan ng ating mabait na Diyos. Ang mahal na Panginoon ang nakakaalam kung paano ka sumusunod, kung paano ka nagpapahalaga, kung paano mo tinatanggap ang salita ng mahal na Panginoon. Ang mahal na Panginoon ang nakababatid dyan. Ang puso mo, ang puso natin, ang mahal na Panginoon ang nakababasa niyan. Kaya ang mahal na Panginoon nakakaalam kung paano Kanya pinaglalaanan, kung paano Kanya pinapahalagahan, kung paano tayo pinapahalagahan, paano tayo minamahal at iniingatan ng ating dakilang Diyos. Jesus ang dahilan ng aking pagsisikap. Jesus ang dahilan kung ba't may kulay ang buhay. Lahat ay Damihin mo, kapatid. Damihin mo ang salita ng Diyos na ikaw ay tanging kayamanan ng ating pinangamamahal na Panginoon. ano man ang ibig mo. Kung sa paningin ng tao, maliit lang tayo. Kung sa paningin ng tao, wala tayong halaga. Pero sa mahal na Panginoon, tayong mga Kristiyano, tayong mga tunay na mga mananampalataya, tayo na nagpapahalaga sa ating kaligtasan, umiibig sa kaligtasan binigay ng Diyos. Tayo'y napakahalaga sa mahal na Panginoon. Jesus ang dahilan. Tayo na sumusunod. Tayo na tumatanggap sa salita ng Diyos. Napakahalaga natin sa mahal na Panginoon. Ang buhay, lahat ay gagawin alang-alang sa Diyos. Dahil Purihin natin ang ating mahal na Panginoon. Pasalamatan natin ang ating Diyos. kahit na ako ay Napakasarap namin. Maramdaman na tayo pala'y mahalaga sa ating mahal na Panginoon. huwag lamang akong mawala sa piling mo. Hallelujah. Hallelujah. There is Jesus. Jesus ang dahilan Purihin ka man. ng aking pagsisikap. Jesus ang dahilan kung ba't may kulay ang buhay. Lahat ay gagawin alang-alang sa Diyos. Dahil ako ang mahal niya. Oh, Jesus ang dahilan ng aking pagsisikap. Jesus ang dahilan kung ba't may kulay ang buhay. Lahat ay gagawin alang-alang sa Diyos. Dahil ako ay mahal niya.
kapatid, habang ang iba sa atin ay patuloy na nadaramang pag-ibig ng mahal na Panginoon, ang ating minamahal na mga baguhan, mga bisita ay ating patanggapin sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Minamahal naming mga baguhan, kayo na nakatayo sa unahan, sa lahat po ng mga bisita, iniibig kayo ng mahal na Panginoon. Tanggapin nyo ang ating mahal na Panginoon. Mga kapatid, nais po namin ipaalam sa inyo na mayroon pong 4 na reglamento ng kaligtasan. Unang-una po ay pananampalataya. Pangalawa, pagsisisi. Pangatlo, bautismo sa tubig sa pangalan ng Jesus. Ito pong tatlong ito, isasagawa natin. Pero ang pang-4, bautismo sa Espiritu Santo, ang Diyos po ang gagawa nito sa atin. Una, pananampalataya. Kailangan magkaroon ka nito sapagkat ang taong wala nito, walang faith, ay hindi nakalulugod sa Diyos. Makukuha mo ito kapag ikaw ay umattend ka ng umattend, dumalo ka ng dumalo, dahil maririnig mo ang Word of God, ang salita ng Diyos, na iyong napapakinggan ang maglalagay sa puso mo ng pananampalataya. Pangalawa, pagsisisi. Katulad ng inyong pagtayo ngayon sa unahan, kailangan nyo magsisi, talikuran ng kasalanan. Ikalawang reglamento. Ang pang-4, bautismo sa tubig sa pangalan ng Jesus. Bago kayo umuwi, maaari po namin kayong bautismuhan. Hindi po mababasa ang inyong kasuotan. Yan po ay ating papalitan upang pag-uwi ninyo, yan pa rin ang inyong kasuotan. Kailangan po kayong mabautismuhan o yung tinatawag na binyag. Sapagkat ang tunay na binyag o bautismo sa Biblia, inilulubog po tayo sa tubig. Sapat ang kaisipan at inilulubog sa tubig. Pag-ahon mo sa tubig, bago ka nang nilalang, anak ng Diyos, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Ngayon, tanggapin mo ang ating mahal na Panginoon, taas mo ang iyong kamay, ipikit mo ang iyong mata, sabihin mo ang mga katagang ito na nanggagaling sa puso mo. Mahal na Panginoong Yesus, narito ako, nagpapakumbaba, lumalapit sa iyo, nagsisisi sa lahat ng aking mga kasalanan. Mahal na Panginoong Yesus, patawarin mo ako at tinatanggap kita bilang Diyos, tagapagligtas at hari ng aking buhay. Isulat mong malinaw ang aking pangalan sa aklat ng buhay dyan sa kalangitan. Ito ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap. Amen. Kayo po ay aming ipapanalangin. Opo, dakilang Ama, sa unang panalangin pa rin ng iyong banal na propeta na inilangisan. Narito ang aming minamahal na mga baguhan. Tinanggap ka, patawarin mo sila. Sulat mo po ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay. Dinawa ito ang una tuli, bagos ito ang simulay ng kanilang maningas at tapat na paglilingkod sa iyo. Ito po ang aming samod dalangin. In Jesus' name, Amen. Bago po kayo umuwi, kayo po ang magdidesisyon, kayo po ay magpabautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Pag po kayo nabautismohan, dyan na po magsisimulang kikilos ang kapangyarihan ng Diyos sa inyong buhay. Ano man ang inyong kahilingan, unti-unti inyong makakamtan. Ano man ang inyong panalangin sa Panginoon, unti-unti nyo po yung makakamit. Pag kayo po ay nabautismohan, sapagkat doon po lalakip ang pag-ibig at kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay. God bless you po. Kayo po ay makabalik po sa inyong upuan at tayo po ay personal na makipag-usap. Manalangin tayo sa Malapinon. Ikaw at ang mahal na Panginoon, kausapin mo siya. Isipin mo, nakaharap mo ang mahal na Panginoon. Kayong dalawa ay nag-uusap. Sabi ng Biblia, mga kapatid, tayo pala ay kayamanan ng mahal na Panginoon. So napakahalaga natin sa mahal na Panginoon. Bawat salita na binibitawan natin sa ating labi, kapag kinakausap natin ang mahal na Panginoon, sikapin mo na yan ay manggaling sa puso mo. Sapagkat masarap pakinggan para sa mahal na Panginoon ang bawat pangungusap ng kanyang mga anak na may pagsusumamo. Kaya buong puso mo kausapin ang ating mahal na Panginoon, kapatid. Dakilang Ama, aming pinakamamahal na Panginoong Jesus. Patuloy naming hinihingi ang iyong kahabagan. Patuloy kaming lumalapit sa iyong harapan na may pagpapakumbabang puso. Mahal na Panginoon, ikaw ang nakakaalam ano man ang pangangailangan ng bawat isa. Ang mga nanghihina, bigyan mo ng kalakasan.
Ang mga nanlulupaypay, bigyan mo ng kalakasan. Mahal na Panginoon, ikaw ang nakababatid. Hallelujah. Ng aming mga kani-kaniyang pangangailangan. Maging sa aming mga mahal sa buhay. Bigyan mo kami ng kalakasan, ng katatagan. I-provide mo ang lahat ng kailangan. Bigyan mo ng kagalingan, ng karamdaman. Kalutasan ng mga problema. Panghawakan mo kami sa paglilingkod namin sa iyo. Ito ang aming samot na langit. In Jesus' name. Mga kapatid, binigyan tayo ng kapangyarihan ng mahal na Diyos. Sabi ng Biblia, pagdating sa atin ng Espiritu Santo, ang Espiritu ng Malapanginoon, tayo'y magkakaroon ng kapangyarihan. Kaya gamitin natin, i-cast out, palayasin natin. Kung may karamdaman ka, ipatong mo ang isang kamay mo sa iyong ulo, isang kamay sa katawan na naroon ng karamdaman. Sabihin mo, ulcer, cancer, rayuma, kung ano bang karamdaman, lumayas ka sa akin sa pangalan ni Jesus. At kung problema naman, pwedeng dalawang kamay ating itaas, palayasin ng mga problema, anumang kabigatan, gawa ng kaaway sa ating buhay. Sa pangalan ni Jesus, hallelujah. Sama-sama namin sinasaway lahat ng uring karamdaman mula ulo hanggang talampakan. Matunaw ka sa pangalan ni Jesus. Kasout, 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 kasout in Jesus' name. Lahat ng uring karamdaman, lumayas ka sa pangalan ni Jesus. Be healed in Jesus' name. Lahat ng problema, malutas ka sa pangalan ni Jesus. Problem be solved in Jesus' name. Kahirapan sa buhay, cast out in Jesus' name. Cast out, cast out, cast out in Jesus' name. Thousand and believe, cast out in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Glory to God. Thank you, Jesus.